Ika-4 na kabanata. Sa likod ng anino. Tahimik ang gabi, parang walang hangin, parang walang buhay. Pero alam kong andyan na siya. Ramdam ko. Hawak ko pa rin ang tingting. Buo pa ang bilog sa paligid ng kama ni Ate Leti. Yung binhi ng tingting, nilagay ko sa gitna ng altar. Katabi ng lumang kandilang ginamit pa raw noon ni Lola sa huling gabi ng gabay. May apoy, pero halos hindi gumagalaw. Parang natatakot ding mamatay. Habang nakaupo ako sa sahig, pinapakinggan ko ang bawat tunog. May malamig na hiip na dahan-dahang pumasok sa loob. Hindi mula sa bintana, hindi mula sa pintuan. Galing siya sa kisame. Tuk! Isang kaluskos. Tuk! Pangalawa. Tuk! Pangatlo. Tapos, huminto. Kinuha ko ang flashlight. Tumutok ako sa kisame. Walang tao. Wala ring anino. Pero may nakita akong bakas. Parang basang kamay na pinatong sa kahoy. Parang may madugong marka na unti-unting gumulong pababa sa pader. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumingin ako sa ate. Mahimbing pa rin. Pero pawis na pawis ang noon niya kahit malamig. Gumagalaw ang tiyan niya. Hindi normal. Hindi lang basta sipa ng bata. Parang may gustong lumabas o pumasok. Tumayo ako. Tinutok ko ang tingting sa paligid ng kama. Ipinako ang paningin ko sa bawat sulok ng kwarto. Tapos, may humaplos sa batok ko. Malamig, mahaba, basa. Bigla na pamura ako. Lumingon. Wala. Pero pagharap ko sa salamin sa cabinet, naroon siya. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Pero alam kong hindi siya naglahad. Hindi siya nagbukas ng pinto. Basta andyan na lang siya. Unang beses ko siyang nakita ng buo. Mahaba ang katawan. Parang wala siyang balakang. Tuloy-tuloy mula balikat hanggang hita. Para siyang sinadyang ilapat sa pader ng langit at pinunit ng kidlat pababa. Yung balat niya, kulay abo. Halos parang uling na basa. Gumagalaw. Parang may mga insekto sa ilalim. Ang mukha niya, walang mata. Pero may ngiti. Ngiting hindi para mangakit. Ngiting para manakit. Nakalawit ang dila niya papunta kay Ate Leti. Dahan-dahan, parang may hiningang sinusundan. At ang dulo ng dila parang umaapoy sa asul. Ito ang huling bantay mo. Boses niya, hindi galing sa bibig. Naririnig ko sa dibdib ko, sa tiyan, sa mismong bituka. Lumapit ako. Hinampas ko siya ng tingting, pero parang hangin lang siya na may laman. Tumama, pero walang epekto. Umikot siya parang usok, tapos sumingit sa pagitan ng bintana. Lumingon saglit. Hindi galit ang tingin, hindi rin takot. Pamilyar. Parang kilala niya ako. At ako, parang nararamdaman kong may koneksyon kami. Kinabukasan, wala akong sinabing kahit ano. Hindi rin ako tinanong ni Kuya Dario. Pero may nakita akong papel sa mesa. Sulat kamay. Ang tingting ay pangsaga. Pero kung hindi mo alam ang pangalan ng nilalang, walang bisa ang kahit anong pangontra. Tumingin ako sa kisame. Tapos bumaba ang paningin ko sa tiyan ni Ate Leti. Ang tanong sa isip ko, anong pangalan ng nilalang na ito? At bakit parang hindi ako ang binabantayan, kundi ako ang hinihintay niyang maalala? Kung may parte sa kwento na tumindig balahibo mo, mag-iwan ka ng comment sa baba. I-share mo rin ang kwentong ito. Baka hindi lang si Elmer ang may nilalang na gustong makaalala sa kanya. Abangan ang ika-5 kabanata, Panaginip o Paalala. Malalaman natin kung ano talaga ang ugnayan ni Elmer sa nilalang na bubong at bakit hindi lang si Ate Leti ang target. Ika-5 kabanata,